Dominant Protector. Credit to the author. 6,901-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Biglang natulak paabad ang katawan ng mamamatay tao na may puting buhok. Ang bilis niya ay napakabilis na, at ngayon ay bigla na lang itong bumilis ng kaunti. Medyo natigilan siya sandali. Ginamit ni Terence ang pagkakataong ito para umatake muli, ginagamit ang opensa sa halip na depensa para bumili ng oras. Kahit wala siyang magawa sa puting buhok na mamamatay tao, natatarante pa rin siya. Magaling, Lil Bro Linford. Hintay ka lang ng kaunti, darating din ako dyan. Tuwang-tuwa si Yuntian. Hindi niya inaasahan na tatagal si Terence ng ilang galaw sa ilalim ng atake ng pumatay ng puting buhok. Elder Gu, salakayin mo ang kalaban ng buong lakas. Huwag mong sabihin na hindi tayo kasing husay ng nakababatang si Linford. Namula ang mukha ni Tobian. Matapos siyang tawagin ni Yuntian, nahihiya siyang ipagpatuloy ang pagganap bilang supporting role, kaya ang nagawa na lang niya ay makipagtulungan. Sa isang one-on-one na sitwasyon, ang Ghostface Assassin ay hindi kalaban ni Yuntian. Mas naging maingat pa siya kay Tobian at nanganganib na mapatay anumang oras. Umungol ang assassin na may kunot noong mukha na antala niya ng matagal si Terence kaya dapat sana ay nagkaroon ng sapat na oras ang assassin na may puting buhok para patayin si Terence, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Terence. Hindi lamang siya hindi napatay, kundi nagawa pa niyang gumanti. Ngunit ngayon, ang Ghostface Assassin ay nasa panganib at maaaring mapatay ni Yuntian at Tobian anumang oras. Huwag kang mag-alala, Kuya Holmes. Mas may kakayahan ako rito, at baka mapatay ko pa ang ugok na ito bago ka. Tumawa ng malakas si Terence. Natuklasan na niya ang mga taktika ng pumatay ng puting buhok, at hindi na ito kasing hirap ng dati. Halos sumabog sa galit ang lalaking may puting buhok na nakamaskara matapos marinig ito. Isang maling kalkulasyon. Gayunpaman, hindi na makatotohanan para sa kanya na bumalik at tulungan ang mukha ng multo. Nang makitang papatayin na nina Yuntian at Tobian ang Ghostface Killer, maraming figure ang sumugod palabas ng usok. Sila talaga ang mga karagdagang tauhan ng Hidden Death Sect. Lil Bro Linford, umatras ka muna. Mas malakas si Yuntian, pero isa siyang maingat na tao. Hindi niya hahayaang magkamali si Terence, ako na ang bahala. Hindi makapagsalita si Terence. Gusto niyang umatras, ngunit naroon pa rin ang pumatay ng puting buhok. Maaari niya itong labanan, ngunit maaaring malantad ang sarili niya kung tatalikod siya at tatakbo. Kung pag-uusapan ng ganap na bilis, tiwala si Terence na mas mabilis siya kaysa sa mamamatay tao na may puting buhok, ngunit ang problema ay palaging nahuhulaan ng mamamatay tao na may puting buhok ang mga galaw ng kalaban at nauuna ang mga ito, kaya imposibleng makapagbantay si Terence. Elder Gu, maghintay ka muna. Nakita rin ni Yuntian ang problema, kaya itinapon niya ang Ghostface Killer kay Tobian, at lumingon para tumulong. Lil Bro Linford, bilasan mo at umalis ka na. Paparating na ang pag-atake ni Yuntian. Ang tanging magagawa lang ng mamamatay tao na may puting buhok ay ang sumuko kay Terence at humarap para harapin si Yuntian. Kung hindi, mas mapapatay siya ni Yuntian kaysa kay Terence. Huminga ng malalim si Terence pagkatapos niyang makalaya, ngunit hindi siya agad umalis. Pumunta siya rito para wasakin ang sekta ng Hidden Death. Kung aalis siya ng ganoon lang, hindi ba't katumbas na rin iyon ang pag-amin ng pagkatalo? Dahil may humawak ng pressure para sa kanya, nagkaroon ng oras si Terence para ihanda ang kanyang malaking hakbang. Kumuha siya ng mga watawat ng pormasayon mula sa espasyo sa Jade at nagsimulang mag-ayos ng mga pormasayon. Isa-isa, ang mga pormasayon ng level 5 at level 6 ay nakumpleto agad. Gamit ang kasalukuyang antas ng kakayahan ni Terence sa pagbuo, kaya niyang magtayo ng maramihan nito sa isang iglap ng walang tulong ng anumang multo. Medyo mahirap para kay Terence na mag-set up ng level 9 formation ng mag-isa, at kahit sa tulong ng isang multo ay matagal pa rin itong kakailanganin. Pero ang paggamit ng low-level formations para mag-set up ng high-level formations ay madali at kaaya-aya. Nakumpleto ang kombinasyong pormasayon ni Terence nang dumating ang mga karagdagang puwersa mula sa Hidden Death Sect. Sa kasamaang palad, isa lamang itong pormasayon ng patibong at hindi maaaring ipare sa iba pang mga pormasayon sa level 9.
Kapatid na Holmes, magsanib puwersa tayo at talunin sila isa-isa. Tinawag ni Terence si Yung Tian pagkatapos tapusin ang pormasayon. Naintindihan ni Yung Tian ang palihim. Iniwan niya ang puting buhok na mamamatay tao at tumalikod para atakihin ang multong face killer. Ang isang level 9 trap formation ay sapat na para mahuli ang isang ekspertong sumisira sa dagat. Bagamat may depekto pa rin ang combination formation ni Terence, hindi magiging madali para sa mga taong hindi nakakaintindi ng mga formation na basagin ito. Kaunting pagkakaiba sa oras lang ang kailangan niya ngayon. Sa kanilang pagtutulungang tatlo, halos mapasigaw ang Ghostface Killer. Malinaw na mas marami siyang nalalamangan, kaya bakit kailangan niyang laging harapin ang isang malaking grupo ng mga kalaban ng mag-isa. Ang mga mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect na sumugod para tumulong ay agad na nawala ng contact sa kanilang mga kasamahan sa sandaling makapasok sila sa trapping array. Nakatakbo lamang sila na parang mga langaw na walang ulo at walang pakialam na inatake ang trapping array. Sinubukan nilang basagin ang array gamit ang puwersa at sirain ang mga paghihigpit ng array. Patayin. Biglang napuno ng ingay ng labanan ang hangin mula sa lawa ng ulap-usok. Papalapit ng papalapit ang mga ingay ng labanan. Napagtanto ni Terence na narito na ang mga karagdagang sundalo mula sa alyansa. Magkapareho ang kapalaran ni Yifan at Yung Tian. Kung paanong nag-aalala si Yung Tian sa buhay ni Terence, nag-aalala rin si Yifan sa kaligtasan ni Yung Tian. Kaya naman, matapos muling maorganisa ang mga sundalo, mabilis na lumapit si Yifan upang suportahan sila at direktang naglunsad ng kalahatang pag-atake. Gayunpaman, medyo maaga pa para kumilos. Hindi ito ang lugar ng pagtitipon ng Hidden Death Sect. Kung ilalabas nila ng maaga ang lakas ng kanilang koponan, lalabas pa rin kaya ang mga assassin mula sa Hidden Death Sect sa latian. Umatras. Bilisan mo. Umatras. Sumigaw ang pumupukpok ng puting buhok, sinusubukang makatakas sa pormasayo ng patibong ni Terence, lahat kayo, magsitakas at umalis sa paligid. Huwag kayong magtagal. Ang diwa ng isang mamamatay tao ay ang magtago sa dilim at hanapin ang kahinaan ng kabilang panig upang maglunsad ng palihim na pag-atake. Kung mabaygo ang pag-atake, makakatakas sila ng malayo sa halip na makipaglaban sa isang kalaban na kapantay nila. May kaunting kumpiyansa ang mamamatay tao na may puting buhok sa kanyang laban kay Yung Tian at sa iba pa, ngunit ngayong nakita niya ang isang malaking grupo ng mga kalaban na papalapit, magiging hanggal siya kung hindi siya tatakbo. Hindi pa bahuli ang lahat para tumakbo. Malamig na ngumiti si Terence habang pinapagana ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan. Agad niyang pinakawalan ang daan-daang clone at pinigilan ang mga reinforcement ng Hidden Death Sect sa trap formation, hindi sila hinayaan na makaalis ng madali. Ang level 9 trap array na mabilis na itinayo ay natural na hindi perpekto. Mayroong malaking depekto dito at hindi nito kayang bigwan ng epektibo ang napakaraming eksperto sa Hidden Death Sect. Gayunpaman, ibang usapan na nang umakyat ang mga clone ni Terence. Agad na napilitang mapunta sa isang sulok ang mga tao mula sa Hidden Death Sect. Kung pag-uusapan ng lakas, mas malakas ang mga clone ni Terence kaysa sa karamihan ng mga estudyante. Kung hindi lang dahil limitado ang bilang ng mga clone at ang kanilang kakayahan sa depensa, hindi niya kakailanganin ang tulong ng mga estudyante. Haha, ang galing mo, Lil Bro Linford. Wala ni isa sa kanilang makakatakas ngayon. Tumawa ng malakas si Yung Tian at sinuntok ang mamamatay tao na may mukha ng multo, ikaw ang una. Ako ang pangalawa na hahanap sa iyo. Ang mamamatay tao na may mukha ng multo ay binugbog hanggang sa mamatay. Namatay siya nang hindi makatarungan. Dumating na ang mga karagdagang sundalo, ngunit hindi nila siya matulungan. Biglang nakaramdam ng lamig sa puso ang mapuputing mamamatay tao. Bigla niyang hinampas ang kanyang dibdib, at namula ang kanyang mukha habang dumura siya ng dugo. Siyempre, hindi ito pagpapakamatay. Naging seryoso ang mukha ni Terence. Para itong isa sa mga maalamat na ipinagbabawal na galaw sa mundo ng pagsasanay pagsunog ng buhay para mapalakas ang sarili. 6,902. Tunay nga, sa sumunod na sandali, itinulak ng mamamatay tao na may puting buhok ang kanyang maikling espada na parang kidlat at gumuhit ng kakaibang disenyo na may dugo sa hangin. Nang mabuo ang disenyo, ang aura sa kanyang katawan ay nagsimulang pumailanglang din. Bahagya siyang nakalusot sa mga kedena ng yugto ng paghahati ng dagat at pumasok sa yugto ng pagsira ng langit. Hindi maganda, hindi siya kayang bitagin ng trap array ko.
Kailangan nating umatake sa lalong madaling panahon, hindi natin siya maaaring hayaang patuloy na mag-level up. Lumingon si Terence at malakas na nagbabala. Sama-sama tayong sumalakay at pumatay. Mamatay ka! Sigaw ni Yuntian habang sumusugod sa puting buhok na mamamatay tao. Alam din ni Tobian na apurahan ang sitwasyon, kaya't nagngingit-ngit siya at sumunod. Kumislap ang dugo sa harap ng puting buhok na mamamatay tao at tumulo sa kanyang noo. Habang nawawala ang dugo, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo. Sumabog ang kanyang aura at lumipad ang kanyang katawan sa ere, madaling winasak ang level 9 trap formation ni Terence. Ang tunay na lakas ng entabladong bumabasag ng langit. Sa isang iglap, ang malakas na aura ng White Hair Assassin ay kumalat sa lahat ng direksyon, sinira ang porma sayo ng mga bitag at winasak ang mga clone ni Terence. Sina Yuntian at Tobian, na nasa kalagitnaan na, ay sabay na lumipad pabalik. Hindi sila makalapit sa kanya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kalahating hakbang na pagsira ng langit at ng tunay na yugto ng pagsira ng langit ay tiyak na hindi lamang kalahating hakbang kundi ang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Wala tayong laban sa kanila. Terra, umatras na tayo. Pinigilan ni Tobian ang kumukulong dugo sa kanyang dibdib at sumigaw habang umaatres, gumagamit ang taong ito ng ipinagbabawal na pamamaraan. Tiyak na hindi tayo magtatagal. Magtago muna tayo sandali at pagkatapos ay bumalik. Hindi ako pwedeng umatras. Pinigilan ni Yuntian ang pagkadismaya sa kanyang dibdib at sumigaw habang pinapatatag ang kanyang katawan, kailangan natin siyang pigilan. Kung atras tayo, hindi maraming estudyante ang makakabalik ng buhay ngayon. Gustong-gusto talagang durugan ni Tobian ang ulo ni Yuntian. Ano ba ang isang estudyante? Hindi mahalaga kahit mamatay pa sila bilang pamatay kanyan. Mula sa pananaw ni Tobian, kung ang mga estudyanteng ito ay makakaakyat at mag-aksaya ng oras sa ipinagbabawal na galaw ng puting buhok na mamatay tao, at mawala ng bisa ang panahon ng pagsira sa langit ng kalaban sa lalong madaling panahon, tiyak na gagawin niya ito. Gayunpaman, hindi kailanman papayagan ni Yuntian na mangyari ang ganoong bagay. Siya ang nagmungkahi ng planong ito. Kung malipol ang lahat ng mga estudyante, hindi na siya ang magiging pangulo ng Alliance of Academies ng Mystic Sea Region. Direkta siyang babalik sa Earthsea Region. Ito na ang matagal na niyang hiling, pero mapaparusahan siya dahil dito, bukod pa sa ma-promote siya sa trabaho. Kumunat ang noo ni Terence. Makakatakas siya ng hindi nasaktan, pero sina Remilyn, Shara, Roel, Lilian, at ang iba pa niyang pinapahalagahan ay hindi. Kaya hindi naalintana ni Terence ang pag-aaksaya ng mga iyon, at itinapon lahat ng mga talisman sa pag-atake na ibinigay sa kanya ni Cynthia sa pumatay ng puting buhok, sabay-sabay na pinapagana ang isang grupo ng mga talisman sa depensa. Pero muli, ang mga offensive at defensibong rune ng si Rift Realm ay walang silbi sa mamamatay tao na may puting buhok sa sandaling ito. Hindi kayang basagin ng mga offensive rune ang kanyang depensa, ngunit ang mga defensibong rune ay madaling mapunit. Para silang mga kilati para sa kanya. Kuya Holmes, hayaan mo munang umatras ang mga estudyante. Basta't umalis ang mga estudyante, magiging maayos si Terence. Wala tayong laban sa kanila. Hindi na natin kailangang ipadala ang mga estudyante sa kanilang kamatayan. Sige. Agad na ginamit ni Yuntian ang kanyang tunay na chi at pinalakas ang kanyang boses, Yifan, isama mo ang iyong mga tauhan at umatras. Kung gusto nilang palibutan at lipulin ang Hidden Death Sect, kailangan muna nilang patayin ang puting buhok na assassin. Kung hindi, hindi matutuloy ang lahat. Malinaw na narinig ng lahat ang boses ni Yuntian. Agad na hamupa ang lahat ng ingay, at pagkatapos, umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pag-atres mula sa lahat ng dako. Agad na kumalma si Yuntian. Gayunpaman, ang problemang nasa harap niya ay kailangang lutesin. Dapat ba silang umatras ng magkasama o magpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa huli? Gayunpaman, sa sumunod na sandali, natuklasan ni Yuntian na pula ang mga mata ng assassin na may puting buhok, at tila medyo nagugulo ang kanyang isipan. Ito ay dahil ang kabilang panig ay may malakas at walang talo na lakas, ngunit hindi niya ito magagamit ayon sa gusto niya. Maaari lamang siyang umatake ng walang maayos na paraan ng walang anumang malakas na focus. Tinatamaan niya lamang kung saan niya itinuro. Mukhang nagdusa ang matandang lalaking ito na may puting buhok dahil sa bawal na hakbang. Kahit na may lakas siya para makawala sa sitwasyong ito, hindi pa rin malinaw ang kanyang isipan.
Napansin din ni Terence ang problema at natuwa, ito na ang pinakamagandang oras para patayin siya. Kung hihintayin natin siyang magising, hindi tayo ang makakatapat niya. Napansin ko rin, pero hindi tayo makalapit sa kanya. Napangiti ng mapait si Yuntian. Hindi naman sa ayaw niyang patayin ang assassin na may puting buhok, kundi wala siyang kapangyarihan. Kapatid na Holmes, Elder Go, mayroon pa ba kayong ibang mga kahanga-hangang kakayahan? Kung meron kayo nito, huwag ninyong itago. Kung hindi ninyo ito kailangan ngayon, kailan pa ninyo ito kakailanganin? Sabi ni Terence habang itinataas ang dalawang kamay niya, isang super peel firebomb ang nabubuo sa mga palad niya. Maaaring hindi natin siya kayang patayin ng mag-isa, pero kung magtutulungan tayong tatlo, baka mapatay natin siya. Hindi naman talaga sila mahina. Kapag pinagsama-sama ang kanilang malalaking galaw, malamang na magiging napakalakas nila. Mabuti. Kung gayon, ibigay natin ang lahat. Nagsimulang maghanda si Yuntian para gamitin ang kanyang pinakamalakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Ganoon din si Tobian. Sa puntong ito, siya, si Yuntian, at si Terence ay nasa iisang sitwasyon. Walang makakatakas, ang tanging magagawa lang nila ay magtulungan. Mabuti na lang at hindi malinaw ang isip ng assassin na may puting buhok. Kung hindi, baka napatay na silang tatlo ng 100 beses bago pa man nila mailabas ang kanilang malalaking galaw. Nakaiwas si Terence sa sunod-sunod na pag-atake ng mapuputing buhok na mamamatay tao ng may kaunting pagsisikap, ang kanyang mukha ay lubhang seryoso. Ang super alchemy bomb sa kanyang palad ay halos nasa hangganan na ng kanyang kontrol. Gayunpaman, malayo pa ito sa sapat. Kahit na napakalakas ng kapangyarihan ng isang super alchemy bomb, malayo pa rin ito sa sapat para harapin ang puting buhok na assassin. Kaya naman, patuloy na tinipon ni Terence ang mga ito. Nang wala na sa kontrol niya ang dalawang super alchemy firebomb at malapit nang sumabog ng kusa, itinapat ni Terence ang kanyang mga kamay. Ang dalawang super peel firebomb ay pinagsama sa isa. Sumabog ang bomba na bumubuo ng isang picot na sinag ng mainit na liwanag na dektang tumama sa puting buhok na mamamatay tao. Ito ang sukdulang hakbang ni Terence, at isusugal niya ang buhay niya para maitulak ito. Kung nagkamali siya, malamang madudurog siya ng pira-piraso. Kasabay ng pag-atake ni Terence, sina Yuntian at Tobian, na matagal nang nag-iipon ng enerhiya, ay ginamit din ang kanilang pinakamalakas na martial skills. Nakumpleto nilang tatlo ang isang perpektong alo ng koordinadong pag-atake. Namuo ang mga ugat sa noo ni Yuntian, susmaryosep ka. Ang pinakamakapangyarihang martial skill ay natural na ang nakapagliligtas buhay na ultimate move. Pagkatapos ng pag-atake, maging ang Heaven Breaker na si Yuntian ay pansamantalang nahulog sa isang mahinang estado. Kung hindi niya mapapatay ang puting buhok na mamamatay tao sa ganitong galaw, mapapahamak siya kung gagantay ang kabilang panig. Kaya, maiisip ng isa ang pressure sa puso ni Yuntian. Gusto niyang bumalik sa rehiyon ng dagat na may uring lupa. Ayaw niyang mamatay sa rehiyon ng dagat na may uring dilaw. Ang matandang lalaki, sa kabilang banda, ay kalmado at kalmado, hindi kinakabahan o nababalisa. Inakala ni Terence na ang matandang lalaki ay malamang napagod na sa buhay. 6,903. Nagtagpo ang mga atake ng tatlong lalaki sa isang iglap at binomba ang dibdib at tiyan ng puting buhok na mamamatay tao. Para mapakinabangan ang kanilang kapangyarihan, ginawa nilang tatlo ang lahat para mabawasan ang kanilang saklaw ng pag-atake. Kaya naman, kahit hindi nila nasakop ang puting buhok na mamamatay tao, direktang tinagos nila ang ibabang bahagi ng tiyan nito, na nag-iwan ng madugong arko. Ang ibabang bahagi ng katawan ng mamamatay tao na may puting buhok ay bumagsak sa lupa ng malungkot. Nahati ito sa baywang. Ito ay isang tagumpay. Habang naghihiyawan si Terence, bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga kamay ay duguan at tanging puting buto na lang ang natitira. Bagamat nasa anyong espiritu ni Yuan si Terence, matibay ang kanyang katawan. Normal lang sa kanya ang maapektuhan ng super alchemy firebomb. Hindi pa siya patay. Mag-ingat ka. Biglang sumigaw si Yuntian habang nakatitig sa puting buhok na nakamaskarang mamamatay tao sa ere, hindi mo siya kayang patayin ng ganito. Mayroon ba siyang immortal na katawan? Napakatibay talaga ng puwersa ng buhay ng matandang ito. Tumingin si Terence kay Yuntian habang pinapagaling ang kanyang mga sugat. Kapatid na Holmes, maaari ka bang maglunsad ng isa pang atake?
Kahit hindi pa patay ang mamamatay tao na may puting buhok, isa na siyang palaso sa dulo ng paglipad nito. Kung gagamit pa siya ng isa pang malakas na galaw, tiyak na mamamatay siya. Pasensya na, nakababatang kapatid na Linford, hindi ko na kaya pang magtiis. Napangiti si Yuntia nang walang magawa. Gusto rin niyang subukan muli. Sa kasamaang palad, ang dahilan kung bakit tinawag na trump card ang isang trump card ay dahil magagamit lamang ito kapag sinusubukan niyang iligtas ang kanyang buhay. Kung magagamit niya ito ng tuloy-tuloy, hindi ito matatawag na trump card. Siyempre, exception ng batang may espasyong jade. Lumingon si Terence upang tingnan si Tobian, ngunit umiling ang matanda. Ang kanyang sitwasyon ay katulad ng kay Yuntian, bahagyang mas maayos pa, nakakalakad ng ilang hakbang. Walang mga binti ang mamamatay tao na may puting buhok, tanging ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ang nakalutang sa hangin. Tumutulo ang dugo mula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Mas mabilis ito kaysa sa kanyang regla, at pakiramdam ni Terence ay mamamatay ang puting buhok na mamamatay tao dahil sa pagkaubos ng dugo kung magpapatuloy ito. Haha! Haha! Ha. Biglang tumawa ng malakas ang mamamatay tao na may puting buhok, at unti-unting bumalik sa dati ang kanyang mga pulang mata. Kayo! Magaling! Gayunpaman, hindi kayo makakatakas sa kamatayan ngayon. Lahat kayo ay ililibing kasama ko. Nanginig ang puso ni Terence. Pinaandar niya ang lahat ng natitirang talisman sa pagtatanggol ng kaharian na sumisira ng dagat upang protektahan silang tatlo. Kahit nakapakipakinabang man ito o hindi, mainam pa rin na magkaroon ng karagdagang depensa. Sa kasalukuyan mong kalagayan, may kakayahan ka pa bang umatake? Nagkunwaring kalmado si Terence habang kinukuha ang Black Pearl at itinutok ito sa mamamatay tao na may puting buhok. Ito na ang huling barahan niya. Natatakot akong matapos ka bago mo pa kami mapatay. Hindi sigurado si Terence kung kayang patayin ng Black Pearl ang pumatay ng puting buhok o hindi. Hindi niya alam kung kaya nitong patayin ang pumatay ng puting buhok, kaya naman hindi siya umatake. Gusto niyang bumili ng mas maraming oras at hayaang Damugo pa ang pumatay ng puting buhok. Hindi ko kailangang gawin yan ng mag-isa. Natural lang na mamamatay ka kung walang libingan. Kakaiba ang ngiti ng mamamatay tao na may puting buhok, may hindi maikakailang awa sa kanyang mga mata. Kawawa naman kayo, dumating kayo sa tamang panahon. Pumunta kayo rito para mamatay at malaki pa ang naitulong ninyo sa akin. Wala kayong ibang masisisi. Sabi mo malaking tulong ang pagpatay sa iyo. Kung gayon, ayos lang talaga sa akin kung tutulong pa ako ng kaunti. Sabi ni Terence, pero masama ang kutob niya. Bakit hindi nyo nalang tawagin lahat ng tao mula sa Hidden Death Sect dito? Tutulungan ko kayong lahat na palayain ang inyong mga kaluluwa ng sabay-sabay. Hahaha. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Tanga ka Linford, tingnan mong mabuti ang lupa. Itinaas ng puting buhok na mamamatay tao ang kanyang ulo at tumawa ng malakas. Itinuro niya ang lupa at patuloy na umungol, hindi mo ba masabi? Iyan ang padron ngayon lang. Nagbago ang mukha ni Terence, lalong lumakas ang masamang kutob sa puso niya. Dati, ang mapuputing buhok na mamamatay tao ay gumamit ng kaunting dugo para iguhit ang disenyong ito at sa wakas ay itinaas ang kanyang lakas sa yugto ng pagwasak sa langit. Ang disenyo sa lupa ay iginuhit gamit ang dugo ng kanyang buong katawan, at ito ay daan-daang beses na mas malaki kaysa dati. Ano ang gusto niyang gawin sa disenyong ito? Ang kalangitan. Hindi. Kailangan niyang patayin agad ang matandang ito. Naningkit ang mga mata ni Terence. Hindi na siya naglakas loob na maghintay pa at handa nang gamitin ang Black Pearl. Hindi inaasahan, tila nawala ng lakas ang puting buhok na mamamatay tao. Habang umaagos ang huling bakas ng dugo sa kanyang katawan, ang kalahati ng kanyang katawan ay nahulog mula sa ere na parang sirang sako, na lumikha ng mahinang kalabog nang ito ay lumapag. Huli na ang lahat para mapagtanto mo ito ngayon. Hindi mo kami mapipigilan. Hindi namatay ang mamamatay tao na may puting buhok matapos bumagsak sa lupa. Gumalaw-galaw siya sa lupa kasabay ng kakaibang tawa at sinubukang suportahan ang kalahati ng kanyang katawan, na nagpapakita ng dalawang nakausling mga mata.
Gayunpaman, malinaw na isa itong naghihingalong pagpupumiglas. Sa puntong ito, lalo na ang itim na butil, pakiramdam ni Terence ay kaya niyang patayin ang pumatay ng puting buhok gamit ang isang daliri. Isa siyang Skybreaker Master, pero bigla siyang naging langgam sa alikabok. Masyadong malakas ang contrast, at hindi nakapag-react agad si Terence. Dahil ba ito sa negatibong reaksyon mula sa ipinagbabawal na teknik? O dahil ba naubos na ang lahat ng dugo sa katawan niya? Kuya Linford, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng gago na ito. Kung hindi dahil sa tulong natin, baka natapos niya na ang pagguhit ng mag-isa. Humugat ng hininga si Yuntian, tumalon at sumugod patungo sa mamamatay tao na may puting buhok na nasa lupa, patayin mo muna siya. Ayos lang kung mamatay siya. Kahit hindi pa rin kayang gamitin ni Yuntian ang isang malakas na martial skill, magagamit pa rin niya ito ng normal. Madaling patayin ang naghihingalong lalaking ito. Ha! Ha! Haha, inosente. Kahit patayin mo pa ako. Hindi kita may iligtas. Kayo ang mamamatay. Ang mamamatay tao na may puting buhok ay tumatawa pa rin ng malakas hanggang sa puntong nahihirapan siyang huminga. Kung wala ang iyong tulong, kahit na gamitin ko ang aking lihim na kasanayan. Pansamantala. Papasok sa yugto ng pagbagsak. Langit, hindi ako makakapagdugo. Sa puntong ito, hindi makahinga ang mapuputing mamamatay tao. Umikot ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa lupa ng walang lakas, patay. Natulala si Yuntian, at pati na rin si Terence. Ito na ba? Umiling si Terence at tiningnan ang bakas ng dugo. Patay na ang pumatay ng puting buhok, kaya ano pa ang silbi nito? Kuya Holmes, mukhang natulungan talaga natin siya. Biglang naintindihan ni Terence, at nalungkot ang kanyang ekspresyon, gumamit siya ng isang sekretong pamamaraan para makapasok sa yugto ng pagsira ng langit at mawawala ng malay. Natatakot ako na walang sino man sa sekta ng Hidden Death ang may kakayahang harapin ng isang marahas na eksperto sa pagsira ng langit. Ganito na nga. Naiintindihan ko na ngayon. Kung gusto niyang gamitin ang sarili niyang dugo para iguhit ang pattern na ito, kailangan niyang gamitin ang ipinagbabawal na teknik para makapasok sa yugto ng pagsira ng langit. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang ipinagbabawal na teknik, hindi na siya makakapaggising para matapos ang gawaing ito. Sa sitwasyon kung saan nababaliw na siya, sapat na sana kung hindi na lang siya pumatay ng iba, lalo na ang ibang mga tao mula sa Hidden Death Sect. Kinuskos ni Yuntian ang kanyang mga kilay at naramdamang katawa-tawa ito, ang sitwasyong orihinal na nakulong sa isang walang katapusang pag-ikot ay lubhang nagbago dahil sa ating magkasanib na pag-atake. Gayunpaman, ano ang layunin ng pattern na ito na isinugol niya ang kanyang buhay upang iguhit? 6,904. Sirain ang padron na ito. Sumigaw si Terence at nagbuga ng isang mabangis na apoy na bagwa palm na may nagyayelong apoy, huwag mong alalahanin ang ginagawa nito, sirain mo lang muna ito. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nagkalat ang mga apoy sa lahat ng direksyon. Lumipad ang buong katawan ni Terence dahil sa impact, at nang makabawi siya, nasa 10 metro na ang layo niya. Gayunpaman, ang bakas ng dugo ay hindi gumalaw. Mayroong mahinang maitim na pulang ilaw na dumadaloy dito. Halata na mayroong isang uri ng puwersang nagtatanggol. Lil Bro Linford, hindi mo kayang lagpasan ang depensang ito. Ang ekspresyon ni Yuntian ay lubhang hindi magandang tingnan. Kahit ang pagkamatay ng matandang lalaking ito na may puting buhok ay nagdulot sa kanila ng pag-aalala, na nag-iwan ng isang malaking problema. Ang kapangyarihan nito ay tila katumbas ng depensa ng yugto ng pagsira ng langit. Kahit na nasa tugatog ako ng aking kakayahan, hindi ko ito mababasag. Kumunat ang noo ni Terence. Kung hindi niya kayang pigilan ito, dapat ba siyang manood na lang habang may mangyayaring masama? Hoy, dahil hindi ito maaaring sirain, bilasan na natin at umalis. Sa wakas ay hindi napigilan ni Tobias na magsalita. Kahit siya ang pinakamatanda sa tatlo, pakiramdam niya ay bata pa siya at hindi pa sapat ang tagal ng buhay niya. Mali talaga ang manatili at harapin ang hindi alam at kakaibang bagay na ito. Ang pinakamagandang plano ay umalis sa lugar na ito bago pa may mangyari. Natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali ang umalis ngayon.
Umiling si Terence ng may seryosong ekspresyon, sabi ng matandang lalaking may puting buhok, gusto niya tayong mamatay kasama niya. Hindi niya lang basta sinabi iyon ng basta-basta. Talagang pinlano niya tayo. Tama si Kuya Linford. Ang tanging pagkakataon na lang natin ngayon ay sirain muna ang blood pattern. Tumanggaw si Yuntian bilang pagsang-ayon. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, naging pangit ang kanyang ekspresyon, hindi maganda. Mukhang malapit nang masira ang lihim na harang ng eroplano ng Great Marsh. Sigurado ka ba? Hindi ba't sinabi nilang may mahigit 10 araw pa bago magbukas ang sikretong kaharian? Nagulat din si Terence nang tignan niya ang disenyo ng dugo. Maaari kayang gamitin ng mga tao mula sa Hidden Death Sect ang disenyo ng dugong ito para buksan ang Secret Realm. Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit pinili ng Hidden Death Sect na magtipon sa isang liblib na lugar tulad ng Great Swamp. Kung para sa kanya lang iyon, wala nang kailangan. Marahil ang lihim na kaharian ang tunay nilang target. Kung tungkol sa kanyang sarili, isa lamang siyang dumadaan. Gamit ang ganitong marahas na paraan para mabuksan ang lihim na kaharian, ang panganib na makapasok dito ay tataas ng libu-libong beses. Medyo masama ang ekspresyon ni Yuntian, mga walang hiya mula sa Hidden Death Sect. Dapat kayong lahat mamatay. Kahit ipinangako sa kanya ni Terence na kaya niyang gawin ang Void Pill, hindi sigurado si Yuntian kung magtatagumpay siya. Kaya, ang peklat ng langit na damo ang tanging pag-asa niya. Sa kasamaang palad, tila nasira ang kanilang mga pag-asa dahil sa mga ginawa ng Hidden Death Sect. Kapatid na Holmes, ang lihim na kaharian ay sapilitang nabuksan. Anong uri ng panganib ang mapapahamak natin? Umiling si Terence at idiniin ang kamay sa balikat ni Yuntian. Ang kailangan gawin ng lahat ngayon ay kumalma, huwag magalit ng walang dahilan, sa amin, ikaw lang, Kuya Holmes, ang mas nakakaalam ng lihim na kaharian. Kailangan naming umasa sa iyo para makatakas. Huminga ng malalim si Yuntian at pinilit ang sarili na kumalma, tama ka. Gayunpaman, limitado lang talaga ang pagkakaintindi ko sa sikretong eroplano. Ang alam ko lang ay sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring mailibing talaga tayo kasama ng matandang lalaking iyon na may puting buhok. Dahil sa lakas natin, baka may pagkakataon pa tayo. Tara na. Baka may oras pa. Inalo siya ni Tobian, ngunit lumingalinga ang mga mata nito, na parang naghahanap ng paraan palabas. Sa katunayan, ayaw niyang manatili at magsalita ng walang katuturan. Kung kaya niya lang, tiyak na tatakbo siya sa abot ng kanyang makakaya. Sa kasamaang palad, hindi siya sigurado kung makakatakas siya. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan kay Yuntian, at kay Terence, na mayroong lahat ng uri ng kakaibang mga baraha, magkakaroon sila ng pinakamalaking pagkakataon na mabuhay. Huli na ang lahat. Magulo na ang espasyo sa lugar na ito, at maraming siwang sa espasyo. Mas ligtas para sa atin na tumayo rito nang hindi gumagalaw kaysa maglakad-lakad. Kung hindi natin sinasadyang makapasok sa isang spatial rift, hindi tayo makakalabas. Malungkot na umiling si Yuntian. Ngayon, hindi na tanong kung makakaalis ba siya ng buhay sa lugar na ito. Ang pinakaligtas na estado para sa lihim na kaharian ay para sa mga nakapasok na sa yugto ng pagbubukas ng bundok at sa ibaba, ngunit ngayon. Sa kasalukuyan, imposibleng matukoy ang bilang ng mga tao sa mystical na kaharian, at ang kanilang lakas ay mas malakas pa kaysa sa mga cultivator na nagbukas ng lupa at nagbukas ng bundok. Ayon kay Yuntian, mas maraming tao ang pumapasok sa lihim na kaharian, mas mataas ang posibilidad na mapatay. Gayunpaman, may magandang maidudulot ang kamalasan na ito. Naka-address na ang recruitment team kasama ang mga estudyante. Kung nandito pa sila, hindi lang tayo mas mapapahamak, kundi wala na rin silang paraan para mabuhay. Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Mabuti na lang at maagang umalis ang mga taong pinapahalagahan niya, pero hindi niya alam kung nakaalis na sila sa lugar sa tamang oras. Hindi dapat ganoon kasama ang mga bagay-bagay. Pag-isipan mong mabuti. Kung talagang mapanganib iyon, hindi sana nabaliw ang mga tao mula sa sekta ng Hidden Death at ipinadala ang lahat ng kanilang mga elite para mamatay sa malaking Smoky Clouds Lake. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Yuntian, tama, siguradong may paraan ang Hidden Death Sect para harapin ito.
Hindi natin maaaring hayaang mapunta sa isang walang patutunguhan ang lahat ng mga piling tao. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Hanapin natin agad ang mga tao mula sa Hidden Death Sect at tanungin sila kung ano ang nangyari. Ikinumpas ni Tobian ang kanyang braso at hinimok, hindi na masyadong mapanganib ngayon, tara na. Sabi niya, sige. Pangungunahan ko na kayo, nalaman ko na ang lugar kung saan magkikita ang Hidden Death Sect. Nanguna si Terence at sumugod patungo sa latian kung saan naroon ang Hidden Death Sect. Siyempre, hindi pinangungunahan ni Terence ang daan dahil pamilyar siya rito, kundi dahil siya lang ang malinaw na nakakapag-iba ng mga puwang sa espasyo sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kahit walang tulong ng multo, magagamit pa rin ni Terence ang warning system ng Jade Space para mahanap ang tamang ruta. May tao sa harap. Mga assassin sila mula sa Hidden Death Sect. Biglang sabi ni Tobian. Napansin din ni Terence at yung tiyan ng 5 taong nasa harap nila. Pamwesto sila sa isang hanay ng mga palaso at sumugod patungo sa grupo ni Terence. Napakabuti, mukhang nakarating na tayo. Kumislap ang mga mata ni yung tiyan ng may matinding liwanag. Inunat niya ang kanyang katawan at nanguna, Lil Bro Linford, magpahinga ka muna. Panoorin mo akong harapin ang mga walang kapantay na sundalong ito. Kapatid na Holmes, mag-ingat ka. Huwag kang maging pabaya. Tandaan mong hayaan silang buhay. Paalala ni Terence. Medyo matatag ang lugar na ito at walang panganib. Ang kailangan lang gawin ni yung tiyan ay patayin ang 5 assassin mula sa Hidden Death Sect. Ang pinakamalakas sa kanila ay nasa gitnang yugto lamang ng paghahati ng lupa. Mayroon ding isang eksperto sa paghahati ng lupa sa maagang yugto at 3 eksperto sa paghahati ng bundok. Bagamat bumuo sila ng isang pormasayo ng labanan, hindi nila kayang takutin si Yung Tiyan, na kalahating hakbang na lang papunta sa langit. Huwag kang mag-alala, Lil Bro Linford. Ilang B** stars na lang yan, madali lang yan mahuhuli ni Kuya. Tumawa si Yung Tiyan at lumitaw sa pormasayo ng labanan ng 5. Gaya ng sinabi ni Yung Tiyan, ang 5 assassin na ito mula sa Hidden Death Sect ay hindi man lang karapat-dapat banggitin sa kanya. Madali niya silang natalo sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanyang kamay. Agad na lumitaw si Terence sa tabi nilang 5, ang kanyang espiritu ay bumalot sa kanilang mga katawan, maingat na hinahanap ang anumang pagkakaiba. 6,905. Magsalita ka. Pagkatapos mong mabuksan ang sikretong eroplano, paano mo haharapin ang mga panganib sa loob? Humakbang si Yung Tiyan sa gitnang entablado ng lupa, hinati ang dibdib ni assassin at sinimulan ang kanyang pagtatanong, huwag mong subukang-subukan ang aking pasensya. Mayroon akong 10,000 paraan para pahirapan ka. Kung gusto mo akong patayin, tumigil ka na, huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Kahit natatapakan na ang mid-stage Earth-shaped assassin, hindi pa rin siya sumusuko. Gusto mo bang umalis sa lugar na ito ng buhay? Nanaginip ka siguro. Ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko na nga ba, huwag mong subukan ang pasensya ko. Isang mapanganib na kislap ang sumilay sa mga mata ni Yung Tiyan. Yumuko siya at naglabas ng kaunting puwersa sa dulo ng kanyang paa. Isang daloy ng tunay na chi ang tumago sa dibdib ng kanyang kalaban. Kaagad pagkatapos, ang mga alon ng pagbabago-bago ay mabilis na kumalat mula sa dibdib ng kanyang kalaban patungo sa kanyang buong katawan. Isang sunod-sunod na malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Nanlaki ang mga mata ng mamamatay tao, at ang kanyang mukha sa likod ng belo ay bahagyang nabaluktot. Bali ang lahat ng buto sa katawan mo. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang tingin ni Yung Tiyan ay kasing lamig ng talam, gusto mo pa rin bang patuloy na maranasan ang pakiramdam na ang iyong mga kalamnan at meridian ay napupunit? Pangulong Holmes, bakit hindi na lang harapin ng matandang ito ang nasa gilid mo? Malamig na tumawa si Tobian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at tinawag ang isa pang maagang yugto ng mamamatay tao, kung pag-uusapan ng interogasyon, ang matandang ito ay may kaunting karanasan, at nagkataon lang na maaari ko silang hayaang patunayan ito sa isa't isa. Kung gayon, aabalahin ko si Kuya Gu. Ganito rin ang ideya ni Yung Tiyan. Tutal, mahalaga ang oras, at makakatipid lamang sila ng oras kung sama-sama silang aatake.
Kung gayon, kukuha rin ako ng isa. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang dinadala niya ang isang mamamatay tao. Tara, imbestigahan natin sila ng hiwalay para maiwasan ang kanilang pakikipagsabwatan. Sa katunayan, ayaw lang ni Terence na makita nina yung Tian at Tobian ang kanyang espiritual na pandama. Mas mabuting itago ang mga trump card tulad ng soul snatching hand at soul searching technique para manalo siya ng hindi inaasahan sa kritikal na sandali. Hindi mo na kailangang mag-abala, sasabihin ko na sayo. Biglang nagsalita ang mamamatay tao, hindi ako nagmamakaawa na pakawalan mo ako. Pagkatapos ko, patayin mo na lang kami agad. Tumahimik ka. Biglang umungol ang mamamatay tao sa paanan ni Yuntian, ngunit nabulunan siya sa dugong bumubulwak mula sa kanyang lalamunan. Mabilis na nabasa ang kanyang maskara. Magsalita ka. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at nagpakawala ng ilang agos ng chi, na nagpabagsak sa natitirang 4 na assassin. Mamaya ko na lang sila tatanungin para sa kumpirmasyon. Huwag kayong magloko. Hehe, dahil sasabihin ko na, hindi ako takot sa mga panlilinlang mo. Hindi na hinintay ng lalaki si Terence na magtanong, ang pinakamalaking panganib sa lihim na kaharian ay ang di nakikitang kapangyarihan ng mga patakaran. Papatayin nito ang sinumang eksperto na lumampas sa limitasyon. Kung gusto mong manatiling ligtas sa lihim na kaharian, kailangan mo lang pigilan ang iyong lakas hanggang sa yugto ng profound. Ganoon lang ba ka-simple? Kumurap si Terence habang nakatingin sa mamamatay tao na hawak niya. Kung lalampas ako sa mahiwagang yugto ng pag-akyat, agad akong papatayin ng isang di nakikitang puwersa. Dati, sinabi ni Yuntia na ang yugto ng pagbubukas ng bundok ay ang pinaghihigpitang yugto ng lihim na kaharian. Gayunpaman, dahil sa insidente sa sekta ng nakatagong kamatayan, ang bilang ng mga taong maaaring makapasok ay matagal nang lumampas sa limitasyon. Kaya naman, mauunawaan na ito ay naging yugto ng profound. Tama. Ganoon lang ka-simple. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin, kaya patayin mo na lang ako agad. Kung hindi lang dahil sa hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, nagpakamatay na sana siya sa unang sandali pa lang. Sana matupad mo ang pangako mo. Huwag kang magmadaling mamatay. Bukod sa di nakikitang puwersang nabanggit mo, mayroon pa bang ibang mga panganib? Napaangat ang mga labi ni Terence, bihira ang makahanap ng taong handang makipagtulungan, kaya kinailangan pa niyang magtanong. Ang Hidden Death Sect ay dumaan sa napakaraming problema at ginawa pa niyang sakripisyo ang isang half-step heaven-crushing expert para basagin ang harang ng Secret Realm. Ano ang layunin mo? Hindi ko alam. Walang pag-aalinlangang nagsalita ang mamamatay tao ng may pag-aalinlangan. Isa lamang akong maliit na miyembro ng Hidden Death Sect. Tiyak na hindi nila tayo ipapaalam tungkol sa mga bagay ng mga nakatataas. Kailangan lang nating sundin ang kanilang mga utos. Sa kasamaang palad, napansin ng matalas na pandama ni Terence na medyo kumurap ang mga mata ng assassin. Tiyak na may itinatago siya. Ha? Dahil ayaw mong sabihin sa akin ang totoo, gusto mo bang maglaro muna bago ka mamatay? Ngumiti si Terence at nagpadala ng isang spirit sense attack nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Magsalita ka. Ano ang layunin ng Hidden Death Sect? Niyanig ng bigla ang pag-atake ang essence spirit ng mamamatay tao na nasa kamay ni Terence, at pagkatapos sumigaw ni Terence, hindi nito namamalayang nais nitong sabihin sa kanya ang sekreto sa puso nito. Para makuha ang mga Hidden Death Sect. Sa kasamaang palad, bago pa man siya matapos, biglang nagbago ang espasyo sa paligid ni na Terence at ng iba pa. Nawala ang usok sa kanilang paligid, at wala na sila sa maputik na latian. Ang nakita niya ay isang tuloy-tuloy na Green Mountain Range na may hindi mabilang na mga taluktok na tumataas hanggang sa mga ulap. Nasaan ang tanawin ng Misty Lake? Kasabay nito, isang di nakikitang presyon ang bumaba, at ang Jade Space ay nagsimulang magbabala kay Terence na ang presyon ay sapat na para patayin siya. Isang lihim na kaharian. Pigilan mo ang iyong lakas. Namutla ang mukha ni Terence habang mabilis niyang pinigilan ang kanyang lakas hanggang sa antas na profound. Pagkatapos ay tumingin siya kina Yuntian at Tobian. Nasaan siya? Kuya Holmes. Kuya Gu. Nabigla si Terence, ngunit isang malakas na sigaw lamang ang umalangaw sa mga kabundukan.
Ang mamamatay tao na hawak niya ay nawala ng walang bakas. Oo, nawala na ito. Para bang may hawak na kaunting alikabok si Terence, nilipad ng hangin. Para kumuha ng isang bagay mula sa hidden death sect. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang bago maghiwa-hiwalay? Para mapuko ang gana ng mga tao. Hindi nakakapagtaka na namatay siya ng walang libingan. Bumantong hininga si Terence habang kinurot ang baba niya. Ang harang sa pagitan ng malaking lawa ng usok at ng lihim na kaharian ay nasira na. Nangangahulugan ito na lahat ng nasa loob ng lugar ay malinaw na nakapasok sa lihim na kaharian. Malinaw na nasa tabi niya sina Yuntian at Tobian, ngunit wala sila kahit saan. Maaari kayang noong pumasok ang lahat sa mystical na kaharian, lahat sila ay random na ipinadala sa isang partikular na lokasyon. Kung tungkol naman sa assassin mula sa Hidden Death Sect, malamang nandito siya dahil nakipag-ugnayan siya kay Terence. Sa kasamaang palad, kahit limitado ang lakas ng malas na lalaking ito, naroon pa rin ang kanyang antas, at hindi niya magagamit ang kanyang tunay na chi para suwalan ito. Kaya, pagpasok niya sa lihim na kaharian, pinatay siya ng isang di nakikitang puwersa. Sa kasong ito, kahit na may mga estudyanteng pumasok sa lihim na kaharian, hindi sila mamamatay. Tutal, silang lahat ay lakas ni Profound. Hanggat walang aksidente, hindi manganganib ang kanilang buhay. Gayunpaman, kung hindi alam ng mga miyembro ng pangkat ng recruitment sa rehiyon ng Zuansi ang problema, malamang na makakaramdam sila ng panganib at lalaban ng buong lakas. Kung mangyari iyon, mamamatay sila ng walang libingan. Pumili si Terence ng hindi inaasahang direksyon at nagsimulang lumipad. Ang pangunahing prioridad niya ay mahanap si Yuntian o si Tobian at makilala sila. Sa totoo lang, hindi inakala ni Terence na nagsasabi ng totoo ang assassin mula sa Hidden Death Sect. Kung hindi niya alam ang impormasyong ito, madali lang sana siyang namatay kung hindi siya handa. Maya-maya, huminto si Terence sa isang sanga ng malaking puno, habang nakatingin sa isang berdeng ahas na nakapulupot sa mga sanga ng may kakaibang ekspresyon. 6,906. Siyempre, hindi naman ganoon kaiba ang berdeng ahas. Isa lamang itong normal na ahas, at higit sa lahat, mas malakas ito kaysa sa mga ahas sa mundo ng mga mortal dahil sa espiritual na chi dito. Ngunit para kay Terence, isa pa rin itong ahas. Ang kakaiba kay Terence ay hindi natunto ng kanyang espiritu ang presensya ng ahas. Napansin lamang niya ito nang tumayo siya sa sanga at makita ang berdeng ahas. Anong nangyayari? Kaya peke ang kanyang banal na pandama. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at dumakma sa hangin, at ang berdeng ahas ay nahulog sa kanyang kamay nang walang anumang pagtutol. Tunay ngang ahas ito. Hindi komportable si Terence sa malamig at makinis na pakiramdam, pero sa kanyang espiritual na kakayahan, wala siyang hawak na kahit ano. May dahilan siguro ito. Nag-isip sandali si Terence at itinapon ang berdeng ahas, hinayaan itong tumakbo palayo. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang kanyang pandama sa espiritu. Gaya ng inaasahan. Sa saklaw ng kanyang banal na pandama, tanging mga bundok, ilog, bulaklak, at mga puno lamang ang naroon. Walang anumang bakas ng buhay hayop. Naisip ni Terence na ang lihim na kaharian ay walang anumang mga paghihigpit sa kanyang pandama sa espiritu, dahil ang kanyang saklaw ay pareho pa rin gaya ng dati. Nang makita niya ang berdeng ahas ay sa kanya napagtanto na walang mga hayop sa loob ng kanyang saklaw. Malinaw na hindi ito normal. Tila kung gusto niyang hanapin sina Yuntian at Tobian, hindi na siya maaaring umasa sa kanyang banal na sentido. Dahil doon, mabilis na ibinuka ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed at lumipad sa ere, habang nakatingin sa malayo. Hindi maaasahan ang divine sense, kaya ang mga mata lamang ang kanyang maaasahan. Kuya Holmes. Kuya Gu. Walang makita si Terence dahil nakadilat ang mga mata, kaya sumigaw siya sa ere. Hindi mahalaga kung sino ang nakarinig sa kanya, isa itong pag-aani, may tao ba? Umungol kang naririnig mo ako. Sa kasamaang palad, tanging ang mga alingaw-ngaw ng mga bundok ang sumagot sa tanong ni Terence. Tila wala talagang tao sa malapit. Walang dahilan para dyan. Gaano ba kalaki ang lihim na kaharian na ito? Napakaraming tao ang nagsama-sama, pero ni isa ay wala pa silang nakilala.
Medyo nalito si Terence, ngunit sa sumunod na sandali, nagbigay ng babala ang Jade Space. Wala na siyang oras para mag-isip at ginamit ang kanyang lightning escape technique, naging parang lightning arc at umalis. Lumingon si Terence at nakita ang isang 3 metrong taas, maitim na nilalang. Siyempre, hindi sigurado si Terence kung ito ay isang buhay na bagay o hindi. Ito ay dahil ang katawan ng bagay na ito ay parang isang nasunog na puno na naging uling. Ano ba to? Ano ba to? Hindi napigilan ni Terence na magtanong, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ang sunog na nilalang ay umiikot sa hangin. Para itong leeg, at ang malalalim nitong mga mata ay nakatutok kay Terence. Tila hindi ito gumalaw, ngunit ang mukhang malamayan na katawan ay bahagyang umugoy at nawala sa harap ni Terence. Nang muling lumitaw ito, nasa harap na ito ni Terence. Nagulat si Terence at mabilis na ikinumpas ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed para makatakas, ngunit sinusundan na naman siya ng madilim na nilalang. P*K. Kaya ba talaga nitong lumipad? Ang dahilan kung bakit sumisigaw si Terence ay dahil kaya niyang lumipad, kaya walang anumang panganib. Hindi niya inaasahan na maaakit niya ang madilim na halimaw na ito bago niya matagpuan ang tao, at kaya rin pala nitong lumipad. Ang mas nakakagulat pa ay ang lakas ng maitim na halimaw na ito ay nasa yugto pa lang ng pagbuo ng lupa. Tanging si Terence, sa lakas ni Profound, ang makakalaban nito. Kung ibang tao iyon, malamang madurage sila sa loob ng 2 o 3 segundo. Tumigil ka. Nakakaintindi ka ba ng wika ng tao? Hindi ka ba makapagsalita ng maayos? Sinubukan ni Terence na makipag-usap habang umiiwas. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ng madilim na halimaw. Maaaring hindi talaga nito naiintindihan ang wika ng tao. Hoy, hindi nagsasalita. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo? Bumagsak si Terence sa lupa gamit ang isang swoosh. Ang kanyang liksi sa ere ay hindi mas mababa kaysa sa itim na halimaw, ngunit mas komportable siyang lumaban sa lupa. Pagkababa pa lang ni Terence, hinabol na siya ng itim na halimaw na parang isang parasito. 1,000 pagbabago sa kagubatan ng kahoy. Daan-daang doppelganger ang lumitaw sa isang iglap na pawang may lakas ni Profound. Matapos bumuo ng isang battle formation, higit pa sa sapat na iyon para harapin ang mga itim na halimaw sa Earth Formation stage. Tila may mga bagay pa ring itinago ang Hidden Death Sect. Kung hindi, saan kaya nanggaling ang bagay na ito? Gayunpaman, sinubukan ni Terence na dagdagan ang kanyang lakas ngayon lang, ngunit ang di nakikitang puwersa ay bababa sa kanya sa sandaling malapit na siya sa panahon ng pagbukas ng bundok. Hindi nagsisinungaling ang mamamatay tao tungkol doon. Pero malamang itinago ng kalaban ang katotohanang may mga halimaw na tulad nito sa lihim na kaharian na hindi apektado ng mga patakaran. Hindi nakakapagtaka na sinabihan niya si Terence pigilan ang kanyang lakas ng napakahirap nito para kay Terence. Kung hindi niya pipigilan ang kanyang lakas, papatayin siya ng di nakikitang puwersa, at kung pipigilan niya ang kanyang lakas, hindi niya matatalo ang madilim na halimaw. Ano man ang piliin niya, mamamatay siya. Ito marahil ang bitag na inilagay ng mamamatay tao. Mabuti na lang at hindi ganoon kadaling mamatay si Terence kahit napigilin niya ang kanyang lakas. Para naman sa iba, mahirap sabihin sino ang nakakaalam kung ilan sa mga itim na halimaw na ito ang naroon sa lihim na kaharian. Nabasag lahat ang mga clone ni Terence, pero wala siyang pakialam. Patuloy niyang pinupunan ang kanyang purong chi. Ang itim na halimaw ay tumagal lamang ng halos 10 minuto bago ito nadurage ng napakaraming bilang ni Terence. Natamba ito sa lupa at tumigil sa paggalaw. Kumislap ang katawan ni Terence at lumitaw sa tabi ng pira-pirasong itim na halimaw. Kumuha siya ng isang bagay na parang braso at sinimulan itong pag-aralan. Walang laman, dugo, meridian, o buto. Isa lamang itong piraso ng itim na uling. Isang puppet. Hinawakan ni Terence ang itim na uling, natulala. Kahit paano pa ito tingnan, hindi ito isang pisikal na katawan na dapat taglayin ng isang nabubuhay na nilalang. Mariin na kinuyam ni Terence ang kanyang kamao, lumikha ng isang malutong na tunog. Dahan-dahan niyang inikat ang kanyang mga daliri, at ang itim na pulbos ay nahulog mula sa kanyang mga daliri.
Kung hindi ito nakita ni Terence mismo, hindi siya maniniwala na isa itong bagong bangkay. Si Xuanji ba talaga iyon? Pero may mali. Nang umatake si Terence kanina, halatang naramdaman niya ang aura ng isang buhay na nilalang. Kakaiba ang sikretong kaharian. Hindi niya alam kung gaano pa karami ang natitira, pero inilagay ni Terence ang daliri niya sa harap ng mga mata niya at pinagmasdan ang itim na pulbos, habang nakakunot ang noo. Inilabas ni Terence ang kanyang espiritual na pandama, ngunit wala siyang makitang anumang buhay na bagay sa lihim na kaharian. Ngunit nang labanan niya ang itim na halimaw, naramdaman niya na isa itong buhay na bagay. Kakaiba ito. Walang nakuha si Terence matapos mag-isip ng ilang sandali, kaya inilagay niya ang kalahati ng uling sa espasyo ng Jade. Napagpasyahan niyang pag-aralan pa ito ng mas mabuti kapag may pagkakataon. Mas mahalagang makilala si Yuntian ngayon. Naroon din ang peklat ng langit na damo. Dahil nakapasok na siya sa lihim na kaharian, kailangan niya itong makuha. Maya-maya, nakarating si Terence sa tuktok ng isang bundok. Ito ang pinakamataas na punto sa lugar, at napagmasdan niya ang sitwasyon. Narating na ni Terence ang tuktok, at bago pa niya mahanap ang pinakamagandang pwesto, biglang pinalibutan siya ng 4 na figure mula sa lahat ng direksyon. 6,907. Hahaha, may isa na namang dumating sa pintuan natin. Mukhang malapit na matapos ang misyon natin. Tumawa ang nakamaskara na pinuno habang inaabot ang kanyang kamay, tinutukan ang lalamunan ni Terence. Walang sinabi ang 3 pang lalaking nakamaskara na nakasuot ng parehong damit. Tumawa lang sila ng kakaiba. Kumunat ang noo ni Terence at gulat na tiningnan ang lalaki. Hindi siya nakareact agad at nakatayo lang doon, walang iniiwasan. Ha, nakakatakot naman ang batang ito. Puno ng pangungutya ang boses ng pinuno habang ang palad nito ay nasa lalamunan na ni Terence. Gayunpaman, ang sensasyong inaasahan niya ay hindi lumitaw nang dumaan ang palad nito sa leeg ni Terence. Isang anino. Bahagyang nagulat ang pinuno ng mga lalaking nakaberde. Alam niyang may mali kaya agad siyang sumigaw, mag-ingat ka. Ang batang ito ay si Terence. Si Yunlong Shan ay naging simbolo ni Terence, at ang mga taong ito ay malinaw na mula sa sekta ng Hidden Death. Mabuti naman, kung nandito kayo, mas madali na yan kaysa ako mismo ang maghanap sa kanila. Sabi ni Terence, may ngiti sa labi. Bago pa siya matapos, lumitaw ang kanang kamay ni Terence sa likod ng lalaki. Hindi ginamit ni Terence ang lahat ng kanyang lakas kung sakaling aksidente niyang mapatay ang lalaki. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagtama ng palad, biglang sumabog ang aura ng nangungunang lalaking nakaberdeng damit at umakyat sa tuktok ng huling yugto ng paghahati ng bundok. Sinusubukan ba ng tanggang ito na sirain ang sarili? Alam niyang papatayin siya ng di nakikitang puwersa sa lihim na kaharian kung lalagpas siya sa mahiwagang grado. Hindi, bakit hindi siya namatay? Nanginig ang puso ni Terence. Kumislap ang kanyang katawan, nag-iwan ng anino sa lugar. Lumitaw ang kanyang tunay na katawan 10 metro ang layo, at ang kanyang anino ay natagos ng 4 na lalaking nakaberde mula sa lahat ng anggulo. Walang pagbubukod, lahat silang 4 ay nagpakita ng kanilang lakas sa sandaling ito. Tila ang pinakamahalagang impormasyon ay itinago ng naunang pumatay. Napangiti ng bahagya si Terence, sa tingin ko hindi mo sasabihin sa akin kung paano mapanatili ang lakas para makapagbukas ng bundok sa lihim na kaharian, di ba? Hehe, may kutob ka naman. Sa katunayan, hindi naman imposibleng pag-usapan ang bagay na ito. Kung susuko ka, baka i-consider kung sabihin sa iyo ang sekretong ito. Binawi ng nangungunang lalaking nakaberde ang kanyang braso na dumaan sa anino at mayabang na sinabi, paano? Dapat ba siyang sumuko? Sa lihim na kaharian, magagamit mo lamang ang lakas ni Profound. Kahit na makatakas ka, hindi ka makakatakas sa aming mga kamay. Iligtas natin ang ating lakas. Nagsasabi ka ng totoo. Bakit hindi mo muna ako subukang hulihin? Ngumiti si Terence at itinutok ang daliri sa 4 na lalaki. Dapat ay inimbestigahan ako ng detalyado ng inyong Hidden Death Sect. Kahit na ang lakas lang ni Profound ang taglay ko, wala kang laban sa 4 na eksperto sa pagbubukas ng bundok.
Maaaring hindi ito gumana sa labas, pero sa tingin ko ay napakaganda nito sa misteryosong lupain na ito. Hindi pa nga natapos ng pinuno ang kanyang sasabihin ay nakarating na siya sa tabi ni Terence, at agad na naputol ang distansya sa pagitan nila. Kasabay nito, ang natitirang tatlong lalaking nakaberde ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Hindi sila bumagal, sumunod sa isang arko at sabay na umatake, at muling pinalibutan si Terence. Ang galing ng kanilang pagtutulungan. Gaya ng inaasahan sa mga piling assassin ng Hidden Death Sect. Nakatutok ang mga mata ni Terence habang nararamdaman niyang nagyelo ang hangin sa paligid niya. Hindi man lang siya makagalaw. Walang duda, ito ang gawain ng 4 na taong nasa harap niya. Ang Hidden Death Sect ay talagang maraming sikreto. Gayunpaman, hindi ito sapat para magdulot ng banta kay Terence. Nang malapit na siyang umiwas at gumanti ng atake, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kaya naman, nagkunwaring nahihirapang gumalaw si Terence, halos hindi niya iniiwasan ang mahahalagang bahagi ng katawan at hinayaan siyang tamaan ng lalaking nakamaskara. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake, si Terence ay nalipad sa ere bago bumagsak ng mabigat sa lupa, may sakit sa kanyang mukha. Sa totoo lang, nadama ni Terence na isang malaking kawalan para sa industriya ng libangan ang hindi pagpasok sa pag-arte. Kapag natagpuan na niya ang kanyang amo, ama, at ina, maaari na siyang magretiro at bumalik sa pag-arte kasama si Zyrene. Gayunpaman, mahaba ang landas, at walang balita tungkol sa kanyang mapang-ipong amo, si Zhang Liju. Ang istasyon ng transportasyon na kinaroroonan ng kanyang mga magulang ay isang ilusyon lamang. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpapabuti at paglampas sa kanyang sarili ay makakahakbang siya palapit sa kanyang layunin. Hehe, ang tigas talaga ng ulo mo. Akala ko pa naman kaya mo, pero kahit isang suntok ay hindi mo pa rin kayang tiisin. Ginamit ng pinuno ang kanyang purong chi upang pigilan si Terence, mas mabuti sana kung sumuko ka na agad ngayon para hindi mo na kailangang danasin ang sakit na ito. Tumigil ka na nga. Dahil nahulog na ako sa mga kamay mo, wala na akong dapat ireklamo. Kung gusto mo akong patayin, hiwain mo ako. Pakiramdam ni Terence ay nagiging drama queen siya habang namumula ang mukha niya sa galit. Ang batang Panginoong ito ay binubuli ng aso ngayon. Mabuti pa't patayin mo ako agad. Kung hindi, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, tiyak na papatayin ko kayong lahat. Yehey, napaka-arrogant mo naman, no? Noong una, kasama ka sa listahan ng mga dapat patayin ng Hidden Death Sect. Hindi kami mag-aatubiling magkita tayo. Pero, maswerte ka ngayon. May silbi pa rin naman kung mabubuhay ka. Hahayaan ka pa naming mabuhay ng mas matagal. Malamig na tumawa ang pinuno at sinipa si Terence, nabalitaan kung marami ka nang napatay na kapatid ng ating Hidden Death Sect. Kung gayon, dapat ba kitang pahirapan muna ng kaunti at mangolekta ng interes? Kung mayroon kang anumang mga panlilinlang na nasa iyong manggas, gamitin mo lang. Ano pa ang hindi ko nakita? Kahit na sumigaw ka sa sakit, panalo ka na. Napaungol si Terence sa paghamak, pero pinipigilan niya talaga ang tawa niya. Kung hindi lang dahil sa kilalang kilala siya bilang pinuno ng poster at pinag-aralan niya kung paano ito gawin noong wala siyang ginagawa, hindi niya talaga ito magagawa ngayon. Kailangang malaman ng isa na si Terence ay nasaan yung espiritong Yuan ngayon. Nagbalat kayo lamang siya bilang isang normal na pisikal na katawan upang hindi siya matuklasan. Imposibleng sakta ng mga mamamatay tao na ito ang anyong espiritong Yuan ni Terence. Iniisip ni Terence kung paano niya makakausap ang lalaki habang sinisiguro ang kaligtasan nito. Hindi ba natin siya papatayin agad? Napakalakas ng mga pamamaraan ng taong ito, kaya sa tingin ko mas ligtas na patayin siya ng direkta. Ang pangalawang nakaberdeng roba, na hindi nagsalita ng matagal, ay lumapit sa pinunong nakaberdeng roba at mahinang sinabi, maraming tao ang papasok sa lihim na kaharian ngayon, kaya hindi na natin kailangang panatilihing buhay si Terence. Papatayin natin siya ngayon at tatapusin ang isang misyon na may mataas na antas. Nanginig ang mga tainga ni Terence nang marinig niya ang lahat ng sinabi ng lalaking may asul na kamisete bilang 2. Napakasama talaga ng gago na ito, di ba? Sinabi na ng pinuno na hindi siya papatay, tapos gusto pa rin niyang pumatay. Hoy,
Huwag ka nang magpatuloy. Bilasan mo at patayin mo siya kung gusto mo. Ipinagpatuloy ni Terence ang kanyang pag-arte, ngunit nalilito siya. Parang sinusubukan ng mga taong ito na hulihin ang mga taong pumapasok sa lihim na kaharian. Ano ang ginagawa niya? Gayunpaman, kung maaari siyang dalhin para makita, natural na magiging malinaw ang lahat. Sa kaisipang iyon, nagpatuloy si Terence, bilasan mo at patayin mo ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Hinding-hindi ako magiging bihag mo. Gusto mo nang mamatay. Hindi ganoon kadali. Kailangan nating makuha ang lahat ng halaga mo bago natin maipaghiganti ang ating mga kapatid na nagkasala. Agad na sumabog ang nakaberdeng roba bilang dalawa. Kung gayon, hindi kita papatayin. Kung mamamatay ka dahil lang sa gusto mo, nakakahiya iyon para sa akin. 6,908. Sumanghalang nangungunang lalaking nakaberde at tumango sa lalaking may berdeng kamiseta bilang dalawa, tama, kung mahuhuli natin siya ng buhay, matatapos natin ang ating misyon. Humakbang pawarap ang asul na damit bilang tatlo at binuhat si Terence, inabot ang sinturon nito at hinawakan ito sa kanyang kamay. Mahinahon niyang sinabi, kung nag-aalala ka pa rin, baliin mo ang kanyang mga paa at kamay. Masyadong nakakasira. Mukha ni Terence sa puso niya papatayin niya ang mga taong ito kapag nalaman niya ang sikreto. May katuturan iyan. Kung gayon, baliin muna natin ang mga paa at kamay ng batang ito. Huwag mo akong awayin tungkol dyan, malamig na sabi ng pangalawang nakaberde, gustong-gusto ko ang ganitong bagay. Hehe, Terence, mas marahas ako kung nasasaktan ka, sumigaw ka lang, wala ring silbi. Ngumiti ng masama ang lalaking may asul na damit bilang dalawa habang hinawakan ang braso ni Terence at pinilipit ito. Isang ungol ang pinakawalan ni Terence, may bakas ng sakit sa mukha. Biglang nabaluktot ang braso niya sa kakaibang anggulo. Hehe, hindi ba't ang tigas ng ulo mo? Masakit. Ngumisi ng masama ang asul na t-shirt bilang dalawa habang hinawakan ang pangalawang braso ni Terence at pinilipit ito, pero ang sarap pakinggan ng harumph mo, hayaan mo akong marinig ulit. Kumunat ang noo ni Terence at nagkunwaring nagngingit-ngit ang mga ngipin, walang iniindang ingay. Siyempre, isa lang itong pag-arte. Isa siyang sinaunang espiritu noong una pa lang, kaya kahit gaano pa siya pahirapan na walang kapantay na asno sa bundok, ang pangalawang lalaking may asul na kamisete, hindi iyon masasaktan. Kailangan lang niyang gawing hindi nakikita ang kanyang mga kasukasuan. Hindi naman masakit, pero kinailangan niyang magpanggap na nasasaktan at huwag gumawa ng kahit anong ingay. Napakahusay ng pag-arte ni Terence. Matapang. Hindi mo na ako tinatawagan. Pero gusto kita, mas nakakatuwang pahirapan ka. Ngumiti ng masama ang lalaking may asul na damit bilang dalawa habang ibinaling ang kamay sa mga binti ni Terence. Paano? Kung hindi ka makahawak at gusto mong magmakaawa, sabihin mo na lang, pero wala ring silbi. Ha? Hindi ka ba kumain? Paano ka magiging mamamatay tao kung kakaunti ang lakas mo? Ngumisi si Terence at ngumiti ng mapanukso, at namuo ang mga butil ng pawis sa noo niya, na para bang pinipilit niya ang sarili. Ang daming kalokohan. Isang tingin ko lang at masasabi kong isa ka lang maliit na bata. Mababa siguro ang level mo sa Hidden Death Sect, di ba? Malamang na tumama ang mga salitang ito sa masakit na bahagi ng lalaking may asul na kamisete bilang dalawa. Kumislap ang kanyang mga mata ng may matinding liwanag habang hinawakan niya ang kaliwang binti ni Terence gamit ang dalawang kamay at pinilipit ito na parang piniritong masa. Patuloy na umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng pagkabali ng mga buto. Puno ng sakit ang mukha ni Terence, hindi dahil sa sakit, kundi dahil mahirap itong gayahin ng perpekto ang sunod-sunod na tunog at kondisyon. Tama na bilasan mo at ibalik mo si Terence, kung sakaling may mangyaring masama. Naghintay ang pinuno hanggang sa mabali ang mga paa at kamay ni Terence bago malamig na sinabihan siya, hanggat maibabalik natin siya, malaki ang maitutulong natin, patay man o buhay. Masyado kang maingat. Anong klaseng aksidente ang maaaring mangyari sa lugar na ito? Kahit gaano pa kahaba ang gabi, makakapagpahinga pa rin tayo ng walang pag-aalala. Ngumisi ang nakaasul na numero 2 na may hindi pagsang-ayon, kunin ninyo ang mga taong nahuli ninyo kanina. Babalik na tayo ngayon.
Tumugon ang nakaberdeng damit na numero 3 at numero 4 at pumunta sa likod ng isang malaking bato. Paglabas nila, may dala silang 3 tao. Numero 3, 2, at numero 4, 1. Tumingin si Terence sa paligid at nakita niyang lahat sila ay mga kabataang hindi niya kilala, malamang mga estudyante mula sa isang golden class school. Terena, ingatan mong itago ang mga bakas mo. Kung may maabutin ka papabalik, ayos lang. Sabi ng pinuno ng mga lalaking nakaberde habang lumilipad pababa ng bundok, pero dahil nandito si Terence, isa sa atin ay maaaring makipaglaban sa 17 o 18 sa kanila. Hindi natin kailangang masyadong alalahanin ang maliliit na tauhang iyon. Mag-ingat kayo, huwag ninyo siyang hayaang mamatay. Alam ko, ang haba talaga ng sasabihin mo. Medyo naiinip ang lalaking nakaberdeng kamisete bilang 2. Kahit na ang pinuno ng 4 ang pinuno ng grupo, malinaw na hindi siya kumbinsido. Napaka-problema mo. Hindi ko talaga alam kung paano kita ginawang kapitan. Mahina lang ang kanyang pagbulong kaya kahit siya ay hindi niya ito marinig ng malinaw, kaya hindi siya natatakot na marinig ito ng lalaking nakaberde, pero narinig ito ni Terence ng malakas at malinaw. Hindi nagkasundo ang dalawang mamamatay tao na ito. Iniisip ko kung magagamit ko ba ito para maghasik ng alitan. Gustong kurutin ni Terence ang baba niya nang hindi niya namamalayan, pero naalala niya na hindi pala siya makagalaw dahil may kapansanan ang mga paa at kamay niya. P*K. Naasar talaga siya. Siguradong papatayin niya ito mamaya. Hindi inaasahan ni Terence na darating ang pagkakataon niya ng ganito kabilis. Nang mapadaan ang grupo sa isang kagubatan, biglang sumugod ang dalawang madilim na halimaw at naglunsad ng isang pag-atake. Bagamat sapat na ang paghahanda ng Hidden Death Sect, malinaw na hindi nila naiwasan ang mga pamamaraan ng halimaw na uling. Kaya naman, silang 4 ay nabigla at agad na nataranta. Lalo na ang 3 na may dalang mga tao sa kanilang mga kamay. Upang matiyak ang buhay ng mga taong nasa kanilang mga kamay, hirap silang umiwas at nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang nangungunang lalaking nakaberde ang nagsilbing pangunahing puwersa at pansamantalang pinigilan ang isa sa mga halimaw na uling. Samantala, ang lalaking nakaberde ang damit at si Terence ay nagtago sa malayo, ayaw makialam sa labanan. Hehe. Mabuti pa'y mamatay ka rito. Matapos makaiwas ang lalaking may berdeng kamisete bilang 2, nagtago siya sa ibabaw ng isang malaking puno at palihim na pinagmasdan ang labanan mula sa malayo. Bumubulong pa siya ng may pinanibik, na para bang gusto niyang gamitin ang mga kamay ng itim na halimaw na uling para patayin ang pinunong nakadamit berde. Napaangat ang mga labi ni Terence at nagkaroon ng kakaibang ngiti. Napakabundok na asno. Talagang basura siya ng sekta ng nakatagong kamatayan. Tunay ngang maraming uri ng ibon sa isang malaking kagubatan. Karamihan sa mga mamamatay tao mula sa Hidden Death Sect na nakasalamuhan niya kanina ay napakatigas ng ulo at gustong-gusto siyang linlangin bago pa man sila mamatay. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganito ka-weirdo ngayon. Sinamantala ni Terence ang katotohanang ang babaeng nakaasol na damit ay nakatuon sa labanan sa malayo at ginamit ang kanyang kamay na humihila ng kaluluwa upang bihagin ang espiritu nito sa espasyo ng Jade. Maswerte ka at namatay ka ng napakabilis. Wala akong oras para harapin ka ngayon. Ako na ang bahala sa primordial spirit mo kapag may oras ako sa hinaharap. Kumislap ang katawan ni Terence, at itinukod niya ang katawan ng lalaking nasa ikalawang asul na kamisete sa puno. Hinubad niya ang damit nito at bumulong, mabuti na lang at hindi ka kumbinsido, gago ka. Magaling ang ginawa mo at namatay ka ng nararapat. Kung narinig lang ng pangalawang asul na damit ang mga sinabi ni Terence, malamang ay masusuka na siya ng dugo. Matapos mabilis na mag-impake, naglabas si Terence ng pulang alikabok at nagbalat kayo bilang isang taong katulad ng pangalawang asul na damit. Iba ang mukha, pero hindi naman malaking problema ang maskara. Sa isang kisap mata, lumitaw ang bagong asul na damit bilang 2 sa puno, buhay. Ang orihinal ay nawasak ng nagyayelong apoy ni Terence. Malapit nang matapos ang labanan sa di kalayuan. Bagamat napakalakas ng 2 halimaw na uling, mas malakas pa rin ang lakas ng lalaking nakaberde na nangunguna sa kanila. Sa tulong ng berdeng kamisete numero 3 at numero 4, naging madali ang pakikipaglaban sa kanila.
Nakita ni Terence na tamang-tama na ang panahon at agad niyang pinaandar ang 1,000 pagbabago sa kagubatan, na lumikha ng isang clone na may kapansanan sa lahat ng 4 na paa. Dinala niya ang clone pabalik sa arena. Ano ang dahilan ng pagtakbo ninyo? Gusto niyo ba kaming makitang gawing biro ang aming mga sarili? Winasak ng pinuno ng mga lalaking nakaberde ang halimaw sa harap niya at malamig na tumawa. Sa tingin mo ba talaga ay maaaring magdulot ng banta sa atin ang sirang bagay na ito? 6,909. Haha, alam kong kaya nyo yan. Wala na akong kailangang gawin. Ginaya ni Terence ang tono ng lalaking may asul na kamisete bilang dalawa, walang pakialam. Isa pa, kailangan kong protektahan si Terence, ang anak ng isang B***H na ito. Hindi ko siya hahayaang mamatay kahit gusto mo pa siyang hawakan ko. Kung hindi, hindi sana natin sila nahuli ng walang dahilan. Malamig ang mga mata ng nangungunang lalaking nakaberde. Maya-maya, sumangot siya, natutuwa talaga ako na handa kang makinig sa mga utos ko. Nagkibit balikat si Terence. Ganito lang ang tono niya. Hindi niya masabi kung gaano siya kasaya. Gayunpaman, dahil sinabi iyon ng pinuno ng mga lalaking nakaberde, malamang hindi niya namalayan na napalitan na pala ang nakaasol na numero 2 sa harap niya. Nakahinga ng maluwag si Terence, akala niya ay nalantad na siya matapos ang malamig na titig ng lalaking nakaberde. Matagal nang naghanda si Terence ng ilang mga plano para sa mga hindi inaasahang pangyayari, iniisip kung paano aatake at kung paano haharapin ang mga kahihinatnan nito, ngunit hindi ito gumana. Kung malabo ang paningin mo, hindi ka ba pwedeng pumunta sa gitna at kumuha ng salamin? Bakit niya kinailangang tumitig sa kanya ng ganoon? Mabuti naman at masaya ka na. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Bilasan natin ang pagbabalik. Kung hindi, natatakot akong aksidente kung mapatay ang anak ng B***H na ito. Patuloy na nagsalita si Terence nang walang inaalala, sinusundan ang estilo ng suot na pangalawang asul na kamiseta. Tara na. Tinitigan ng pinuno si Terence bago lumipad palayo. Sadyang sumanghel si Terence at umiling sa 3 at 4. Mauna na kayo, ayokong sumunod sa kanya. Hindi pinagdudahan ng berdeng kamisete bilang 3 at 4 ang mga salita ni Terence. Naramdaman nilang normal lang ang kilos ni Terence, kaya tumango sila kay Terence at sumunod sa pinuno. Naglakad ang grupo ng 1 oras at nakarating sa isang ordinaryong tuktok ng bundok. Madilim na pagpatay. Sa kalagitnaan ng bundok, biglang may narinig na mabilis na boses. Isa itong nakatagong sentry mula sa Hidden Death Sect. Hindi nagatubili ang nangungunang lalaking nakaberde at agad na sumagot, bumang. Kumaibot ang bibig ni Terence, nagsasaya. Mabuti na lang at nagbalat kayo siya bilang ang pangalawang nakaberdeng damit. Kung siya ang pinuno, maaari lang siyang magpanggap na baliw at umakto na tanga kapag nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon kung saan nagpapalitan ng sikretong code. At magsimula ng away. Matapos makuha ng mga nakatagong bantay ang sagot, tumahimik sila. Hindi tumigil ang nangungunang lalaking nakaberde at nagpatuloy sa paglipad kasama ang kanyang mga tauhan. Madilim na pagpatay. Nang wala na silang gaanong nagawa, isa na namang nakatagong sentry ang nagsalita upang mag-imbestiga. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot ang pinuno, ngunit tumingin kay Terence, na nasa likuran. Lumubog ang puso ni Terence. Siya ba ang magtutugma ng kodigo? Bakit ang daming problema sa Hidden Death Sect? Kahit na itinugma ng pinuno ng mga lalaking nakaberde ang code sa Nameless, hindi inakalang gagamitin din ng number 2 na nakaasol na ginagaya niya ang code na iyon. Kung ganoon, kailangan pa bang magtanong ulit? Anong gagawin? Kung magsasalita siya ng walang katuturan, tiyak na mabubunyag siya. Umaarte ka ba na baliw? Maliban na lang kung mga tanga ang mga tao mula sa sekta ng Hidden Death. Hindi maganda, mamamatay si Terence. May naisip si Terence sa kanyang desperasyon. Hinawakan niya ang clone at buong pasasalamat na sinabi, "Hoy, Terence, huwag kang mamatay. Malapit na tayo. Sandali lang." Tumigil ang pinuno, mas mahalaga pa si Terence kung buhay pa siya, kaya wala nang pakialam kung mamatay pa siya. Gayunpaman, namatay lamang siya nang marating niya ang lupa.
Para siyang kumagat sa isang malaking meat bun, at bago pa man niya makain ang palaman, nahulog na ito sa lupa kasabay ng isang langit-ngit. Nakakainis. Kaya naman, hindi pinansin ng pinuno ng mga lalaking nakaberde ang sekretong kodigo at nagmadaling bumalik. Anong problema? Bakit ka bigla na lang mamamatay? Inagaw ng pinuno ng mga lalaking nakaberde ang clone mula sa mga kamay ni Terence at maingat itong sinuri, wala ba talagang aura? Inatake mo na naman ba siya? Pinagpawisan si Terence sa loob-loob niya, hindi niya inakalang mag-aalala ang lalaking nakaberde sa buhay niya, pero mas nag-aalala siya na baka mawala ang clone niya sa galit. Walang ganyan. Maingat ko siyang binabantayan, natatakot akong may mangyari sa kanya. Sabi ni Terence habang tinatapik ang lupa. Bilisan mo, ilagay mo siya sa lupa. Titingnan ko ulit. Baka maligtas pa siya. Huwag mo siyang galawin, mamamatay talaga siya kung patuloy mo siyang galawin. Totoo nga ito. Nanginginig ng husto ang pinuno ng mga lalaking nakaberde kaya madali niyang napatay ang clone kung hindi siya mag-iingat. Naisip ng lalaking nakaberde na may katuturan ito kaya mabilis niyang inilapag ang clone sa lupa, hindi na nag-abalang magalit pa. Susuriin na sana niya ito nang itulak siya ni Terence palayo. Gagawin ko. Narinig ng mga nakatagong bantay ang pangalan ni Terence at tumakbo palabas, iniluwa ang kanilang mga ulo. Hoy, napakaswerte ninyo. Naibalik niya si Terence ng buhay. Patay na siya ngayon. Kahit mamatay ako, malaking merito pa rin iyon. Lumapit ang nakatagong sentry at tumawa, tuluyang nakalimutan ang sikretong senyales. Napakatigas talaga ng batang ito. Maraming eksperto ang nawalan sa ating Dark Kill sect. Sa wakas napatay na natin siya ngayon. Hindi pa sigurado, baka may pag-asa pa. Hindi nagkomento ang nakaberdeng roba bilang 3, ngunit ang kanyang tono ay mahinahon at may pagmamalaki, isang bagay na dapat ipagmalaki ang pagkahuli kay Terence, bagamat isang malaking tagumpay kung patay na siya, hindi pa rin ito kasing pakinabang ng pagiging buhay. Kung maliligtas siya, tiyak na mas marami pang benepisyo ang makukuha niya. Tama ka. Kapag niliber mo ako ng inumin, hindi mo makakalimutan ang kapatid mo pagkatapos mong makakuha ng ilang benepisyo. Sinundot ng nakatagong sentry ang nakaasul na numero 3 gamit ang kanyang balikat, tila pamilyar na pamilyar sa kanya. Walang nakakaalam kung talagang pamilyar siya sa kanya o kung natural lang ba ang ginagawa niya. Talaga, sigurado. Maliit na bagay lang ito. Sumangayon ang lalaking may asul na damit bilang 3 ng may ngiti at patuloy na pinanood ang kilos ni Terence. Mukhang abala si Terence sa mga kamay, pero nakapikit ang kanyang mga tainga sa buong oras. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, mukhang makakalusot siya sa secret code. Humihinga siya. Humihinga iyon. Nagkunwaring nagulat si Terence nang maramdaman niyang tapos na ang kanyang pagganap. Magaling, mahusay, ang batang ito ay talagang matigas, buhay pa siya. Sa ilalim ng kontrol ni Terence, bahagyang gumalaw ang clone, bahagyang tumataas at bumababa ang dibdib nito, ngunit mukhang nasa bingit pa rin ito ng kamatayan. Ang galing naman. False alarm yun. Lumuwag ang kilay ng nangungunang lalaking nakaberde, at ang kanyang nakayukong likod ay tumuwid. Terena, iyan natin siyang papuntahin, kung sakaling mamamatay na naman siya. Oo, bilis. Hindi ko siya hahayaang mamatay sa mga kamay ko. Kinuha ni Terence ang clone at hinimok ang lahat na sumulong, nasa bingit na siya ng huling hininga ngayon. Sino ang nakakaalam kung kailan siya titigil sa paghinga? Napakamot ng ulo ang nakatagong sentry sa gilid. Gusto niya sanang sabihin sa kanila na itugma ang code bago umalis, ngunit pakiramdam niya ay medyo hindi ito makatwiran. Dahil nakarating siya rito, malamang nakapasa siya sa unang interogasyon ng mga nakatagong bantay. Bukod dito, kilala rin niya ang numero 3 na nakasuot ng cyan robe, kaya hindi na siya nagpatuloy sa paghingi ng mga sekretong code. May nakatago pa ring sentry doon sa taas, kaya walang maaaring pagkakamali. Sa unang tingin, tila nag-aalala si Terence tungkol sa clone na hawak niya, ngunit palihim niyang pinapanood ang ginagawa ng hidden sentry. Nang makitang hindi siya nito pinigilan, kumalma siya. Sa wakas ay nagawa na niyang malampasan ang round na ito, kaya wala na dapat siyang magawa pa, di ba?
Habang iniisip niya ito, ilang minuto pa lamang siyang nakaalis nang may isa pang nakatagong sentry na sumigaw mula sa kung saan, maitim na pumatay. 6,910. Hindi na hinintay ng naka-cyan robe na numero 4 na may tumingin pa at nagkusa na sumagot, kailangan mong patayin. Gaya ng inaasahan, iba ang mga sekretong senyales. Pareho lang ang dark kill, pero ibang-iba ang sagot. Kung ang isa ay hindi mula sa hidden DedSec, imposibleng makakuha ng sagot ng hindi sinasadya. Bukod pa rito, masyadong mapanlin lang ang ganitong uri ng tanong at sagot. Nagsimula ang lahat sa dark kill. Kahit na alam mo ang ilang sagot, hindi ka sigurado kung aling sagot ang dapat ilagay sa kung sinong nakatagong sentry. Masama. Tuso. Natuwa si Terence na mabilis siyang tumugon, kung hindi ay malamang nabunyag na siya. Pagkatapos ng ikatlong nakatagong sentry, hindi na nila nakasalubong ang pang-apat. Mabilis na nakarating ang grupo sa isang posisyon malapit sa tuktok at pagkatapos ay pumasok sa isang kuweba. May mga taong nagtitingin-tingin sa pasukan ng kuweba, ngunit ang kanilang mga identity card lamang ang kanilang tinitingnan at hindi nagpalitan ng anumang lihim na senyales. Sinundan ni Terence ang padron at naglabas ng isang tag. Ang isang gilid ay may nakasulat na Dark Kill at ang kabila naman ay may mga komplikadong ukit. Napansin ni Terence na magkakaiba ang pagkakakilanlan ng bawat isa at hindi niya alam kung ginagamit ba nila ito para makilala ang kanilang mga sarili. Lahat kayo, nagsikap kayo. Sige, pasok na kayo. Medyo magalang ang mamamatay tao mula sa Hidden DedSec. Tumanggaw siya sa pinuno at sa iba pa bago tumabi para hayaan silang dumaan. Punong-puno ng kumpiyansa si Terence. Lahat ng damit na suot niya ay galing sa asul na kamisete bilang 2, tunay na totoo. Hanggat hindi nila siya hinihilangang gumawa ng mga sekretong kodigo, wala siyang problema sa pagharap sa interogasyon. Sa pangunguna ng lalaki, mabilis na naglakad si Terence habang pinagmamasdan ang lugar. Mula sa direksyon na kanilang tinatahak, tila pababa na sila. May mga sangandaan sa daan paminsan-minsan, ngunit ang nangungunang lalaking nakaasol ay hindi tumitigil. Patuloy siyang tumakbo ng napakabilis habang dumadaan, mukhang pamilyar na pamilyar. Hindi maintindihan ni Terence mayroon na bang dating sekta ng Hidden Death sa Secret Realm. Paano pa niya nagagawang maging pamilyar sa lugar na ito? Maya-maya, nakarating ang lahat sa isang malaking kuweba sa gitna ng bundok. Hindi mabilang na mga stalactite ang nakasabit ng patiwarik sa tuktok. Isang liwanag mula sa hindi kilalang pinagmulan ang sumikat sa mga stalactite, dahilan para bahagyang kuminang ang mga ito. Sa gitna ng kuweba ng karst, maraming tao ang nagtatayo ng isang bilog na platapormang bato. Ang ilalim ay mahigit 50 metro ang diametro, at may dalasdis pataas, kaya ang diametro ng tuktok ay kasalukuyang nasa humigit kumulang 30 metro. Kung ipagpapatuloy nila ang pagtatayo nito, malamang na lalo pa itong liliit. Mayroong humigit kumulang 150 hanggang 100 tao na nagtatrabaho doon, at walang kakilala si Terence sa kanila, ngunit tila sila ay mga estudyanteng may pinakamataas na antas ng pagkatao. Mayroong mahigit 10 assassin mula sa Hidden DedSec na nakapalibot sa kanila. Bilang isang puwersang nagmo-monitor, dahil sa kanilang bentahe na maipakita ang lakas ng mountain opening stage sa Secret Realm, sapat na ito upang mapigilan ang malaking bilang ng mga estudyante. Pero kapag dumating si Terence, mababaligtad ang sitwasyon. Elder. May nahuli pa tayong ilan, at kasama na si Terence sa kanila. Ang nangungunang lalaking nakaberde ay nagdala ng ilang tao sa ilalim ng platapormang bato at yumuko ng may paggalang sa isang lalaking nakamaskara na nakaputi. Naghihingal pa si Terence, ngunit mamamatay siya anumang oras. Kung may mga katanungan ang matanda, pakitanong siya sa lalong madaling panahon. Magaling, nakuha niyo si Terence. Ang galing naman ng batang to. Tiningnan ng elder na nakasuot ng puting damit ang clone na nasa kamay ni Terence, may bahagyang ngiti sa kanyang mga mata, hindi dapat pagsisisihan ang pagkamatay ng taong ito. Hindi na natin siya kailangang tanungin. Itabi muna natin siya sa ngayon. Kapag natapos na ang altar, kahit kaunti ay makakapag-ambag ako. Kumunat ang kilay ni Terence, isabang altar ang platapormang batong ito. Kung ganoon, itinago ba ng Hidden DedSec ang buhay niya bilang sakripisyo?
Sumulyap si Terence sa abalang mga estudyante sa dagat na may golden class, malamang puro sakripisyo ang mga iyon. Ang malungkot ay hindi lamang sila nagtayo ng sarili nilang mga altar, kundi kinailangan pa nilang mamatay doon. Ito talaga ang estilo ng Hidden Death Sect, ang pag-uutos sa iyo na maghukay ng sarili mong libingan at ilibing ang sarili mo. Malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito. Kapag natapos na ang bagay na ito, gagantimpalaan ko kayong lahat. Ibaba muna ninyo ang mga ito at hayaan ninyo silang gumana. Pagkatapos, maaari na kayong magpatuloy sa paghuli ng mga tao. Ikinumpas ng elder na nakaputi ang kanyang kamay, walang pakialam sa halos patay ng clone. Hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng ganito karaming libreng paggawa at sakripisyo. Nakakatipid ako ng maraming problema dahil dyan. Kailangan ninyong magtrabaho ng husto. Hindi mahirap. Para sa kapakanan ng sekta ng Hidden Death, handa kaming isakripisyo ang aming buhay ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na ipinahayag ng pinuno ng mga lalaking nakaberde ang kanyang katapatan, at kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang panatikong pananabik. Napangiti ng mapait si Terence sa sarili. Kaya niya lang gayahin ang pusa at ang tigre para hindi mabunyag ang sarili, pero pinag-iisipan na niya kung dapat ba siyang kumilos ngayon. Malaking kalamangan para sa mga tao ng Hidden Death Sect ang maipakita ang kanilang lakas sa pagbukas ng bundok. Kasabay nito, isa rin itong malaking kawalan. Halimbawa, ang lalaking nakamaskara na nakaputi sa harap ni Terence, ang kanyang tunay na lakas ay maaaring halos kapareho ng mamamatay tao na isinugal ang kanyang buhay para buksan ang lihim na kaharian, kalahating hakbang patungo sa panghahati ng langit, ngunit kinailangan niya itong pigilan hanggang sa yugto ng paghati ng bundok dito. Noong nasa yugto ng profound si Terence, nakapatay na siya ng ilang mga master sa bundok. Sa libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan, hindi imposible para sa kanya na patayin ang elder na ito. Kung nasa labas ito, mahihirapan si Terence na patayin ang isang half-step heaven-crushing master kahit gamitin pa niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Ngayon na ang magandang pagkakataon. Walang oras si Terence para pag-isipan ito dahil ang lalaking nakaberde ay malapit ng mag-akay sa kanila sa kanilang paglalakbay. Gumalaw. O pansamantalang magtiis. Tara na. Bakit tulala ka pa rin? Lumingon ang pinuno at tinitigan si Terence, ayaw mo bang tumulong? Ang pagsasabi ng ganong bagay sa harap ng elder na nakaputi ang damit ay naglalagay kay Terence sa isang mahirap na sitwasyon. Kung si Terence talaga ang asul na numero 2, hindi siya maaaring matalo. Paano nangyari ito? Iniisip ko kung paano ako magiging mas epektibo para sa nakatatanda. Kaya medyo na-distract ako. Tumawa si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao sa matanda. Matanda, may ideya ako. Lalabas tayo at hihintayin sila. Hindi epektibo na hulihin sila isa-isa. Bakit hindi natin sila hayaang makapasok sa bitag? Oh, sabihin mo nga sa akin kung ano ang nasa isip mo. Kung magiging epektibo ito, hihingi ako ng gantimpala para sa iyo. Lumingon ang elder na nakaputi ang damit kay Terence at tumango, kung mapapabilis natin ang proseso, magiging malaki ang kontribusyon mo, hindi bababa sa mahuli si Terence. P*K. Mas mahalaga pa pala ang pagpapabilis ng paggawa ng sirang platapormang bato kaysa sa akin. Hindi ba marunong magbilang ang sekta ng Hidden Death mo? Nagmura si Terence sa kanyang puso, ngunit pinanatili ang kanyang kalmado at magalang na saloobin. Nakatatanda, iniisip ng nasasakupan na ito na maaari tayong magtayo ng istasyon ng senyales sa tuktok ng bundok na iyon. Maglalabas ito ng liwanag na sapat na kapansin-pansin para maakit ang atensyon ng mga tao. Ang mga makakakita nito ay natural na dadaan dito. Para itong isang parola sa dagat. Hanggat ang isang taong nawawala ay nakakakita ng gayong gabay, tiyak na lalabas silang parang gamo-gamo patungo sa apoy. Naunawaan ng husto ni Terence ang mga estudyante, gusto lang nilang sumali sa isang pagsusulit na hindi naman masyadong mapanganib, pero napunta sila sa gulo. Hanggat nakikita nila ang senyales na tinutukoy ni Terence, lalapit sila para tingnan ito kahit anong mangyari. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.